Kita mo ang iyong sarili sa mga sitwasyon na nabanggit at naghahanap ka ng tunay na kasagutan, magalak ka kapatid, sapagkat sa maikling dulaang ito, nahangot sa tunay na buhay ng pinagdaraanan mo, ako, nila, o ang lahat ay malalaman sa dulo ng kwentong ito ang ganap at totoong kasagutan. Ating tunghayan ang eksena sa likod ng bahay, ang kanilang pagtanan. Wait ka lang ha. Diba, May? Pwede naman uso naman yun sa Pinas kahit magtanang kayo, live-in. Tama si Karen. Dito naman ako, hindi naman napapabayaan. Para sa akin, by forever. Kaya, hashtag forever mo, hashtag Adam. Tara. O, sige na. Ito pala yung ano. Tawagan mo kasi nasa tabi. Tara na. At sa kaganapan sa loob ng hotel, ating tunghayan ang mga pangako nila sa isa't isa. Pasensya ka na, dito man tayo tutuloy. May hapon para darating yung bus, kung pa rin nakakain. Lang, hanggang ngayon, hindi pa rin panatagap sa sarili ko. Sisisi ka ba? Oo naman. Ganun din yun, darating dito sa ganito. Ba't pa natin patatagalin? Mahal, hindi mo ba naisip? Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Saka, nandito naman ako eh. Hindi naman kita pababayaan. Mamahalin at paliligayahan buong puso. Pangako. Pero mahal, Kahirapan sa pamilya, kadalasan ito ang nagiging dahilan kung bakit marami sa atin na ang kasagutan ay humanap ng katuwang sa buhay na akala natin ay yun ang sagot para magkaroon ng maginhawang buhay. Ngunit sa agarang desisyon at pagkabulag sa pagmamahal at matatamis ng pangako ay doon mas titindi ang kaharaping problema. Nagbunga ang pagsasama ni Mike at Anne. Nagkaroon sila ng mga anak. At sa isang barong-barong na bahay sa Cavite sila napadpad, malapit sa kamag-anak ng kaibigang si Karen. Kulungwang buntis na noon si Ana at may 2 anak. Ngayon, kanilang barong-barong na bahay sa Cavite. Ay, budong na kami na eh. ay, sakay na lang dyan. Mahal. Mga anak, hintayin mo lang tatay mo ah. Tay, ako ang nantay nyo. Ituro na kayo. Tay, Ituro ito si tatay. Wala akong pinensa na yan. Kaya magaling. Pagkatapos mong magpakalasing, magpakasarap dyan sa anak at sa barkada mo. Tapos wala ka man nandalang pera o pagkain man lamang. Tingnan mo mga anak mo. Eto. Nagugutom na sila. Hindi lang to. Ba't di mo naisip na mangutang ang kayo makain ng mga anak mo? Mike! Utang! Hindi mo ba alam? Ano silang linggo na tayo pa sa utang? Tapos sasabihin mo ganyan. Inipentoin mo yung mga anak mo! At pilitin mo magtrabaho! Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Mike, ha? Mabata pa ng mga yan. Tingnan mo. Hindi pa nga sila mga magluto. Umaasa sila sa atin. Bakit hindi ka magpakatino? Huwag ka Oo maglasal. na! Ako nang di Ikaw katino! naman talaga At bisyo at walang kwenta ang asawa! Sana di ka tayo sama! Ngayon mo ba sasabihin yan, Mike? Ngayon pa. Oo na! Ako na magsalanan! Tatlong anak Nahihirapan din ako sa sitwasyon na to! Hindi ko kaya ang buhay
Parang Ay! naiyak mo kay Syra. Wala nga tayong pera. Hindi mo Alis ba ako. alam? Ikaw Kung pala. ano tayo sa utang Mangungutang ako! Saka nandyan naman mga anak mo. Gagawin yun. Para makatulong sa'yo. Tuluyan niyang nakagawa ng paraan si Mike. Nakaalis siya ng bansa. Halos nakalipas muna ang isang buwan o isang taon bago pa ito nakapagpadala ng pera sa pamilya dahil sa pagbabayad ito sa lending company. Ating tungayan naman sa loob ng tahanan. Habang si Ana ay nagtutupi ng mga damit ng kanilang anak, Anak, nag-text na ang tatay mo sa inyo. Nay, hindi nagpapadala eh. Nay, wala pang reply si tatay eh. Text sa FB ko, wala pa rin ko. Nay, paano yan? Next month na po ang birthday ko. Nay, antayin na lang natin si Kuya mamaya. Sige na, antayin na lang natin. Baka may siya ng tatay mo magpadala. Pasalubong? Ito! Wow, malalaki kayo Ayun nila! Grabe ka? Isang pasika? Diba naman yan? Ano ka ba, friend? Saka ang hirap kayo maghanap ng pamasahe dito, no? Saka huwag kang mag-alala. Magkatipbahay na tayo. Saka, alam mo na, Friend, hindi naman kami nawang buhay namin. Hindi naman mga anak ko pumayag na. ano ka ba? Kayo, lahat ng paraan. Sagutan, gamutan ng paraan. Lahat ng paraan. Pasukin natin, friend. Friend, yan ka na naman. Ano bang ikaw pinayari ako na ako Maingay! Kung yan magiging mga anak mo, huwag ka lang manisi. Di ba ginusto mo lang magkaroon tatlong anak? Hello? Mike? Si Mike, magaling kong asawa. Ayun, nasa Taiwan na siya. Huh? Taiwan? Oo. Ay, bongga naman pala, friend eh. Eh di, giginhawa ka na rin pala. Problema mo. Biginhawa. Eh, nandun mo na talaga hindi siya nakapadala eh. Naku, Taiwan ka mo. Iba ka naman. Friend, huwag kang ganyan mag-isip ah. Tayo muna. lumipas ang 4 na buwan at halos walang natanggap na padala mula kay Mike. Habang si Ana ay hirap na noon kagagawa ng paraan upang may taguyod ang kanyang pamilya. At habang siya ay tumitingin sa bayaring bill sa loob ng kanilang bahay, Nay, Anak, bakit? Ano yun? si tatay po. Yung classmate ko po kasi, Nay. Katrabaho nito po si tatay. Sabi po, si tatay daw po may. Kinakasama? Hindi ko po alam, Nay. Anak! Tatay mo yung sinasabi mo ah! Ayoko magsinungaling ka, totoo ba yan, anak? Ayop siya! Ayop siya! Hindi man lang kayo naisip! Kahit kayo man lang! Hindi ako alam! Wala siyang kwenta! tuluyan nang nalaman ni Ana ang ginawa ni Mike sa Taiwan. Sa paghahanap ng kalinga na sana ay kay Ana, sa iba na ito hinanap. Pati ang sustento nito sa mga anak ay hindi na niya naggampanan pa. Ating tunghayan, mga eksena ng magkaibigan sa kalsada. Friend! Okay lang. Kumusta kasama mo sa Taiwan? Hindi naman ako kayo mabalita eh. Bakit?
nagtitest kung nagpaparamdam ng lamon. Ay naku, grabe naman pala ang asawa mo. So dinami-dami naman ang pwede gawin, hindi na nga nagparamdam sa'yo. At naglook pa siya. Nagkamalas-malas ka na nga eh. Di ba? Alam mo kung ako sa'yo, magpaganda ka. Ganda na ako, friend. Ano ka ba? Lahat ng paraan gawa natin. Nakakabidala ko dito. Ito, pagandahin mo yung sarili mo. Oh, Ano ba to? maxi pill, stress lang. Kaya magiging business natin, okay? Sige, subukan ko kasi. Mga kaawa ng mga anak ko. Maraming salamat ah. Okay lang. Sige na, basta. Sinubukan nga ni Ana ang paglako-lako ng mga iba't ibang produkto, ngunit hindi rin iyon naging sapat sa kanilang gastusin sa buong pamilya. At sa loob ng bahay, Na, kumain na kayo? Wala na naman akong benta. Pasensya na kayo mga anak. Nay, kung pag-isip-isip ko kung hinto na lang kaya ako sa pag-aaral at maghahanap na lang ako ng pagkakakitaan. Anak, ano mo gagawin yan? Kakayanin ito ni nanay. Kakayanin, nay. Hindi nga kayo makakabenta sa kakaganyan-ganyan yun eh. Anak, gagawa na parang si nanay. Kung di lang sana nagloko ang tatay mo. Alam ko naman yun, nay eh. Dati pa naman eh. Talagang sisirain na yung pamilyang. Anak, huwag ka na ganun mag-isip. Gumagawa ng paraan si nanay. Nay! Anong klaseng paraan yan? Na hindi nga kayo makakapaghanap ng pera, wala nga tayong makain, tapos sasabihin mong klase yan. Anak, nay, sa ayaw sa gusto nyo, titigil ako sa pag-aaral at maghahanap ako ng pagkakakitaan. dahil sa kakulangan ay napilitang hindi na makapag-aral ang mga anak ni Ana. Halos pantawid gutom lang ang nabibenta ni Ana sa araw-araw. Friend, o ano? Kumusta ang benta mo? Kumusta ang business? Friend, maliit at saka hindi pa rin kasya sa mga pagkain ng anak ko. Ganyan hanggang ngayon ba naman? Kaya ayaw ko mag-asawa eh. Sa'yo palang problemado na ako. Sige na, alam mo, tuloy tayo. Sumama ka lang sa akin. Instant to. Ano ba yan? E di, go to Lotto, tataya tayo. Saka meron ding networking. Tara, ayun o. Sa paglilipas pa ng panahon ay lalong naging malala ang sitwasyon ng pamilya ni Ana. Naggugulo-gulo na rin ang kanilang pamilya dahil sa kawalan ng pera. Ating tungayan sa loob ng bahay habang si Ana ay naghihintay sa kanilang mga anak. Anong oras na? Wala ba na ang mga anak ko? Anak! Sino kayo? Anong ginawa niyo sa anak ko? Ba't hindi kayo nagsasalita? Umalis na kayo! Mga lalaki ko sila na. Anak! 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 Ano bang nangyayari sa'yo? Anak! Ano pinagagawa mo? Anak! Anak! Huwag ka magsisinungaling sa akin, nanay mo ko. Kailanman hindi ka nagsinungaling sa akin. Totoo ba yung mga sinasabi ng kapitbahay natin? Na ikaw, sarili kong anak, nagtatrabaho din sa bar. Anak, itigil mo na yan.
Tumigil, Nay. Ni wala nga tayong pambili ng pagkain, tapos sasabihin mo sa akin, titigil ako. Dito sa ginagawa ko, Nay, kumikita ako. Pinapalamon tayo dito, Nay. Alam mo, yung ginagawa ko doon, Nay, konting, kebot-kebot lang ako, 50 pesos na. Tapos may giling-giling pa, 100 na. Nay, 1 more pa kaya kung may halik at haplos na, di ba? Eh di wow! Anak, tama na. Hindi ko gusto ginagawa mo. Alam mo lang. Huwag na ako nahihirapan. Anak? Anak? Nagawa na pala si nanay. Ayoko mapahamak ka. Anak! Itigil mo na yan, anak. Nagtrabaho nga si AC sa bahay dahil sa kagustuhang makatulong. Iyon lang ang naisip niyang kasagutan para sa kahirapan nila. Hindi rin lang siya ang punta sa maling desisyon. Maging ang kuya niyang si JC ay pinasok ang pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Friend, tayo na Friend! naman. Uy, friend! Ano ba naman? Parang nga tayo nagkikita, di ba? Hindi ko rin na alam, friend. Ano mo, Ana? May swerte pa rin tayo. Maniwala ka lang. Ano bang sodak sa'yo mo? Ano ka ba? Naniniwala ka ba dyan? Ano naman, friend? Siyempre, oo. Pag sinabi okay, di okay. Pag hindi, hindi. Saka, naniwala ko sa hula. Saka, maging sa buhay ng palad. Ano ka ba? Tanda na natin dyan nung bata pa tayo Ano niyan. mo, napakanega mo. Tagal-tagal natin magkaibigan. Tara na nga, sabihin na tayo. Halika na! Halika na! May mga pulis! Magsabihan mo yung anak mo! Manong! Ano bang tinutukoy niyo? Sino pa sa mga anak ko? Si JC po! Di ba ang babaw ni Michelle? Pinag-aalam niyo siya ng mga pulis! Kailangan niya magtago! Bahala na kayo! Sige, sige. Punta mga kaibigan mo pa kami. At sa loob ng kanilang bahay, habang si JC ay tuliro, hindi mapakali, parang wala sa sarili. At ito nga yan, ang eksenang ito. JC! JC! JC, anak, nasan ka? Nay! JC, anak! Anak! Ano yung babalitaan ko? Ano pinagagawa mo sa sarili mo, anak? Ano ang sarili mo? Nay, dito Nay. Makakakain tayo, Nay. Ito, Nay. Malaking halaga yan, Nay. Daming anak. Pambili ng gamot ni Bunso, Nay. Nay, hindi mo na kailangan magtrabaho. Instant dito. Anak ko. Anak, kahit hindi tayo mayaman, kahit ganito lang tayo, ayoko mapahamak kayo. Anak, itigil mo na yan. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi na kita anak ko. Tingnan mo. Gagawa ng paraan si nanay, anak. Anak ko. Nay, Tama na yan. yayaman tayo! Anak, tama na. Tama na, anak. Maging si JC ay hindi rin natiis ang sitwasyon na meron sila. Kaya pinasok nito ang pagbebenta, pinagbabawal na gamot, at naging user din siya nito. Dahil iyon ang naisip niyang kasagutan sa kanilang kahirapan. At ito ngayon, sa loob ng bahay, habang si Ana ay pinagmamasdan ang mga anak na natutulog. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Wala na nga ang asawa ko. Ang mga anak ko. Napapariwala pa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Diyos ko, ito ba ang kapayaran o kaparusahan ng mga ginawa ko? Ang pag-iwan ko sa pamilya ko. Panginoon, hindi na po panatag ang kalooban ko. Nahihirap
nahihirapan na po ako. Mas lalo, Panginoon, nang nahihirapan ako. Nang malaman ko ang sarili kong mga anak. Panginoon, ako na lang po ang maghirap. Huwag lang po sila. Diyos ko, hindi ko na po kaya. Itigil niyo na po ito. Alang-alang lang po sa mga anak ko. Panginoon, alam ko, may awa po kayo. Diyos ko. Anak ko. Anak? Anak? Ano nangyari sa'yo? Anak! Ang init mo! Mataas ang lagnat mo! Easy! Bakit kayo? Ang kapatid nyo nilalagnan! Umalik ka na po! Easy! Mga kapitbahay! Kapitbahay! Wala! Tulong! Easy! At sa pagkayo, tagapay ang nagtatamaan. At ito ngayon, sa kalsada habang nag-uusap ang magkaibigang si Karen at Ana. Oh, buti naman nagapan mo si Aring kagabi. Ay, ang tagas din naman ang ulo mo. Yung sabi ko sa'yo, ipaagulari mo na yun. Tawag mo na. Saka, di ba? 3 araw bang nilalagnat? Alam mo, malamang nakatapak ng 20 yun. Tigil ka na nga dyan. So, huwag kang ganun mag-isip. Eh bakit ba? Eh ano ba ang tamang kasagutan sa mga nangyari sa'yo? Una, yung malas mong asawa na nagloko. Eh anong pangalawa? Kukunin yung anak mo. Alam mo, Ano na magsalita dyan? Hindi ka naman nakakatulong eh. sabi ko sa'yo eh, malas ka sa kanya kasi hindi compatible ang zodiac signs nyo nung pa. Eh, kung matanong ka lang sa akin mag-asawa, nagbigay ka pa nga ng address eh. Ay nako, basta. Kung anong paniniwala ko, paniniwalaan ko. Ay nako, paniwalaan mo na ang dapat mong paniwalaan. Basta ako, ewan ko sa'yo, mawin na ako at saka alam mo ba na. Alam mo, pasalamat ko kay Mayor. Kasi tinulungan niya kami. Kabawas pa sa gastusin ng mga anak ko sa ospital ni Aaron. O siya, Ay, ganun ba? Alis ka na? Ay nako, kasi ayaw mo sumama? Tatay ako sa loto. Para namin yung benta mo, mali mo dumoble. ay nako, bayad, dami ko na ang utang, baon na ako, tapos yung pera kukunin mo pa. Akala mo eh, no? Sige, sige, basta. Kapag nanalo ako, promise. Babalutuhan kita. Ay, siya, sa'yo. At sa loob ng kanilang bahay, habang si Ana ay nag-aayos ng gamit sa bag, Anak! Alam kong nakuyat ko yung kagabi. Pasensya na kayo ha. Kailangan lang yung subit sa hospital ng kapatid mo. Tsaka, bantayin niyo itong bahay ha. Sabi ko lang kapatid niyo nang makasama na natin siya. Sige, na, ingat po kayo dito pa. Ay, ingat po. Anak? Anak? Patawarin niyo ako sa pagkukulang ko. May mga gabi din namang gulo-gulo ang isip ko. Nakakaisip sa inyo. Paano ko bubuhayin ang pamilya ko kahit wala ang nanay niyo? Ginawa ko naman yung paraan, di ba? Anak, nahihirapan na ako. Nasasaktan. Pero alam niyo mga anak ko, easy. Mas lalo akong nahirapan nang nalaman ko ang mga anak ko. Itigil niyo na yun, anak, ha? Gagawa ng paraan si nanay. Huwag lang kayong mapahamak. Mga anak, lagi niyong tatandaan. Mahal na mahal kayo ni nanay. Nak, may awa ang Diyos. Mga anak ko, patawarin niyo ako. Nay! Nay! Anak! Kami ako pala yung
asawang sumero ng aming Christian Church. Ito po ang aming anak. Pagpalang umaga. Ay, sige po, tuloy kayo. Nakakailangan po. At ito na bahay namin mga anak. Ipaganda niyo sila ng pagkain. Pagkain naman. Anak, sa kanila yan. Nay, ito po yung tumulong sa atin para makalas po ako sa hospital po. Ay, pwede po ba? Ay, huwag na po, misis. Okay na po. Nagkataon po kasi na bumisita po kasi sa ospital para mag-share ng salita ng Diyos. At nakita po ng anak kong babae si Alina, walang kasama, kaya hinarapan po namin na kung saan siya. Oo nga po. Kapantuan po namin ay. Ano po yung pinagdadaanan mo? Nabanggit din po lang yung anak na hindi na po kayo susuportahan ng mga asawa na nasa Taiwan. Kaya po, nantik po ang aming damdamin, kaya nandito po kami para tumulong. At may sapat po na po ang aming church at pupunta po kami ng ospital. Kaya napag-alaman po namin sa Dr. ni Arin na kulang po ang budget nyo sa mga bills niya, kaya nagdagdag na natin po kami para bayaran nyo na po lahat. Maraming salamat po. Akala ko, puro lang kapalasan niya sa buhay namin. Mga anak, may siyempre rin pa rin marating. Salamat po. Alam mo, may sana, wala namang may utulipan po natin din kung anong nangyayari sa ating buhay. Ang kapalaran po ay mga desisyon at pinili natin na kasagutan at paraan ang akala po natin ay tama. Nabagutin po ng inyong anak na si Arin na ang nangyari po sa ate at kuya niya. Kaya narito po kami para tulungan po kayo. May pag-asa pa at magbabagong sitwasyon niyo. Sa katunayan po, hirap-hirap na po ako sa kalagayan ng mga anak ko. Naghahanap din po ako ng kasagutan, pero hindi ko po talaga alam. Nay, JC, Casey, Irene, isa lang naman po ang kasagutan. Sa totoo lang po, bago naman po maging ganito yung pamilya namin, nagdaan din po kami sa mga pamilya, nag-aaway, may kanya-kanyang problema. Pero sa kabutihan po ng Diyos, meron pong naibahagi sa aming mensahe kung saan doon po na nalagpuan po namin at natutunan po namin kung ano po yung totoong kasagutan. At sigurado po kami na magkakaroon po ng kasagutan ng inyong mga problema sa buhay kung lalapit po tayo sa kanya. Nais din niya na lumapit kayo sa kanya, tumawag kayo sa kanya dahil nga nakasulat sa Biblia, sa kanyang mga salita, sa Matthew 11 verse 28, na lumapit kayo mga napapagala na bibigatan sa inyong damdamin, sa inyong mga pasanin, pagkat kayo'y aking pagpapahingahin. At sinabi po rin sa kanya salita in John 16:33 na sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa akin. At daranas kayo ng matinding pagsupot sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ng loob dahil napagtagumpayan ko na sa liputan. Tunay po yan. Taupan ang mga pagtagumpayan niya ng sanlibutan. Lahat-lahat po ng mga pinagdaanan at pagdadaanan pa natin. Doon po sa krus ng Kalbaryo, kung saan po binigay niya po ang kanyang sarili upang maligtas po tayo at mailigtas sa mga kasalanan dito sa mundo. Sabi niya rin po na binigay po niya ang kanyang buhay dahil po sa sobrang pagmamahal po sa ating lahat. At ang ibig po ng ating Panginoon Diyos ay magkaroon po tayo ng buhay na masagana, buhay na matiwasay, at buhay na punong-puno po ng pag-asa. At ang nais po niya ay magkaroon tayo ng buhay na kagalakan, katugumpayan. At ang nais po niya sa bawat isa sa atin ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, nakapiling siya. Kaya isubo niya na po, Mrs., Casey, Aning, ang buhay niya sa kanya. At kung simula kayong magtiwala at siya, pagkakalood niya sa inyo yung kapayapaan, kagalakan sa inyo mga puso. Tama po, Mrs. Ana. Sigurado po kami na may babago at magiging maayos po ang sitwasyon niya sa buhay. Dahil sinabi niya po sa Jeremiah 33 verse 3 na kung tatawag kayo sa akin, tutugunin kita. Sa totoo lang po, Gusto na din po namin ito. tsaka parang din po nakaiwas at hindi na kami mapahama. Gusto lang, dahil siya po na lang sa Dito po sa hawak namin, makikilala niyo siya. At dito rin po, nakasulat lahat ng mga Sabi ko tayo. At Christ is the answer. Salamat po. Salamat po. Anak, kain po kayo. Ano po
ating anak, hayaan po na kayo ay ipanalangin ang tatay. Noong araw din yun ay tinuruan ng missionary family ang pamilya ni Ana kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. Tinuruan kung paano tuklasin ang bawat kasagutan sa mga tanong na kanilang tinataanan. Buong pamilya ni Ana ay natutong lumapit at manalangin sa Diyos. Tinanggap nila ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay bilang sariling tagapagligtas. Hinayaan nilang si Jesus na ang magmaniobra ng lahat sa kanila. Unti-unting nagbago ang sitwasyon nila. Ang kanyang mga anak ay nakaiwas na sa maling ginagawa nila at nagkaroon din ng pagbabago or pagkakataong makabalik sa eskwela dahil sa tulong ng scholarship na kaloob ng kapatiran sa Christian Church. Ginamit din ng Diyos ang missionary family upang si Ana ay magkaroon ng hanap buhay. Sa biyaya ng Diyos, siya ngayon ay mayroon ng sariling kalendarya, habang ang mga anak Puso, dahil nasagot na ang aking mga katanungan. Alam mo mga anak, hindi naman pala totoo ang malas sa swerte sa aking mga kaibigan mo. Ang totoo, ang kompleto, ang sagot sa ating problema ay nakikita lamang sa ating Panginoong Hesus. Oo nga po, Nay. Alam niyo nga po, Nay. Napakasarap sa piling ng ating Diyos. Kahit na marami kang problema, isang tawag mo lang sa Kanya, sasagot na agad siya. Kala ko na hindi na magbabago ang lahat. Tsaka, kala ko hindi na tayo magiging masaya. Hindi tayo nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Pero hindi natin maranasan yun. Alam ko, Nay, sayang nga lang po, wala si tatay. Ay, Nay, natatawad niyo na po ba si tatay? Oo, Nay. Ako, Bunso, ikaw talaga. Naku. Sa totoo lang mga anak. Matagal ko nang natatawad ang tatay mo. Tsaka, alam mo, mahal ko pa din naman siya eh. Talaga, Nay. Halos lahat na nangyari sa buhay natin, Nay. Oo, anak. At saka, laki ng sapulaan. Balik-balik naman ang mundo. Siya pa rin ang tatay mo. Wala nang iba. At saka, anak, nagpapasalamat ako nang makilala natin ang Panginoon. Di ba, anak? Ang laki ng pinagbago ng buhay natin. Nagbago kayo. At saka, sunod-sunod ang sabi natin. Ang blessings natin, mga anak. Alam niyo ba? Tandaan niyo yung salita ni Pastor? Ang nakaraang linggo, tandaan niyo ba yung sasabi niya doon sa mga salita doon galing sa Biblia mismo? Sa Mateo 6:15. Ngunit, kung hindi niyo patatawarin ang mga taong nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Amang nasa langit. Kaya mga anak ko, ano ang dinadala niyan? Pinatawad na tayo ng Panginoon, kaya ang tatay niyo, dapat na rin siyang patawarin. Oo, Nay. May nag-aaral sa'yo sa labas. Ikaw ang timing ka na naman. Sino? Kung pwede na hindi papasukin yung asawa mong malas. Sa lahat ng aking mga pagkukulang, umuwi ako dahil di ako matahimik sa mga nagawa ko sa inyo. Kaya lang pwede kong balikan. At nandito ko. Isa lang gusto kong marinig sa inyo. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang at pagkakamali. Mahal na mahal ko pa rin kayo. Tay, sa totoo lang po, matagal na po namin kayo pinagdarasal. Sana tayo bumalik na sa akin, makumpleto na yung pamilya natin. Totoo pala talaga. Kapag lumapit ka sa Kanya, siya ay tutugon. Christ is the answer, mga anak. AC, AC.
pamilya natin. He is the answer dahil patuloy na tinugon niya ang mga panalangin natin at mabuo at magiging masaya ang pamilya natin. Salamat sa Diyos at tayo magiging masayang muli. Natutunan patawarin ni Ana ang kanyang asawa at muling tinanggap at na ang kanilang ama. Sa pangalawang pagkakataon na naibigay kay Mike, ay tuluyan na itong nagbago. Natutunan rin niyang magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, kung kaya't buong pamilya niya sila simba tuwing linggo at nagtutulungan sa bawat isa. Katulong na rin ni Mike si Ana sa kanilang hanap buhay. Nagkaroon na rin sila ng maayos na relasyon sa isa't isa at muling naibalik ang tiwala nila dahil sa tulong na rin ng Diyos. At sumapit ang araw ng linggo habang nagbibihis ang pamilya. Walang to eh. Papaganda pa sa itay. Pagwapo pa ng itay. Anak, okay na ako. Ay, ako yun o. Sexy naman. Talaga ng tatay niyo eh. Oh, Mr. Vizca, saan punta mo? Ganda ba? Gusto na daw eh. Friend, saka gusto ko rin sana humingi ng sorry kasi kung hindi dahil sa akin sa pagiging considerate kong kaibigan, hindi siguro magiging ganito ang buhay mo. Pero nagtataka talaga ako, alam mo yung pagbago ng pamilya mo mula nang pupunta kayo sa church, pinatawag mo ang iyong asawa. Tapos yung pagdatanong, pinatawag mo rin ako. Pag sinitang ko sa'yo. Salamat, friend. Ay, naku, ikaw talaga. Alam mo, friend, huwag mo isisiyan sa sarili mo. Kasi ang lahat ng ito, yung mga nangyari sa buhay namin, ay plano yun ni Lord. Alam mo, nang makilala namin siya, ang laki ng pinagbago. Inayos niya kami. Mahalain mo. Kasi ang tatay nila, nandiyan na. Buo na ang pamilya. At saka, kita mo na. Halika na. Nakabis ka naman. Sumama sa amin. Halika. Pag nakilala mo si Jesus, hindi ka magsisisi. Si Jesus ang sekreto, ang sagot sa mga ating mga problema. Tama na. Selfie muna tayo bago tayo alis. Christ is truly the answer. Kaya kung kayo ay naghahanap ng kasagutan sa inyong mga tanong, kung paano magkaroon ng isang maganda, maayos at matiwasay na kalagayan sa inyong sarili, karelasyon, mga anak, asawa o buong pamilya, huwag magdadalawang isip na lumapit at tumawag sa ating Panginoong Jesus. Dahil sabi niya sa kanyang salita sa John 6 verse 37, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Pagkos, sabi niya sa Jeremiah 33, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapayag ko sa iyo ang mga bagay na maiwaga na hindi mo nauunawaan. My dear brothers and sisters, Christ is the answer.